Maing palis sa tatanan. God is good. Ha? Grabe. All the time. Nahuman na magpaniod to? Ay, salamat sa Ginoo. Pagpakan ng Ginoo. Yan, nakiguban na to karon. Na may Tagaluson dire? Na? No. Mahirapan tayo sa pagsasalita ng mga salitang ugat na binubuo ng mga barikos. So ngayon mga kapatid, the whole morning is catechism po. Because knowledge is power. Ano? Knowledge is power. Edison, Gospel. Basa muna ako ng Ebanghelyo bago tayo magsimula. Okay? So, buong umaga, catechism po, and we need to sacrifice. Because the more we sacrifice, the more we sanctify ourselves. Kahapon, mga 6 ang nag-react po. Kahapon. So, sabay-sabay po. Yung ibang mga pumunta dito ay natakot. Umuuwi agad. Dahil natakot. Ngayon, kapag may mag-react, relax lang kayo. Okay? After sa blessing ko sa mga sacramentals ninyo, after sa consecration of senses, nangungumpisan na ba kayo lahat? Ha? Ilang pare pumupunta dito? Isa lang? So, si Father LL? Si Father Martin, hindi nakapunta? So, tatawag lang tayo ng additional na pari dahil maraming fiesta ngayon, no? Sa mga kapilya. So, pagkontak ko kay Father Mayong, fully booked daw siya. At kung hindi kayo makalapit sa pari natin ngayon, hindi ako makakontak, go to your priest. Okay? For confession, anointing of the sick. Dahil mag-exercise ako ngayon after sa alas 2, mga exactly 2, hanggang matapos. So, ang exorcism ay para yon sa mga 100% na kinukulam, no? Binabarang, at possessed talaga. Kahapon, may isang lalaki na nahirapan sa paglakad. Alam nyo yung simula, bakit siya nahirapan sa paglakad? Ang nangyari mga kapatid, dahil may may nakaaway siya. At dahil sa kanyang galit, puno-puno ng puot yung kanyang puso, galit na galit siya sa taong iyon, doon nagsimula na hindi na siya makalakad. Makalakad siya pero hindi na siya makalakad ng maayos. Sa pag-akyat niya dito, dahil mataas itong office natin, nahirapan siya. Nangailangan siya ng assistant na rating siya dito sa office natin. Nahirapan talaga siya. Katulad ko, nahirapan sa pagsasalita ng mga salitang ugat. No? So, live din tayo sa punto per punto staff natin. So, worldwide po ang nanonood natin sa live natin ngayon. At ang nangyari mga kapatid, nagsisisi siya sa kanyang sinasabi, sa kanyang maling ugali. At sabi niya, nangungumpisal ako, Father. Alam mo, Father, after confession, I am completely healed. Grabe, no? Kung nalalaman lang natin ito, we will go to our priest. Dahil ang pari lang ang makapagbigay at maka-administer ng sacrament sa atin. Totoo, hindi. Ang pagpunta ninyo dito sa atin ay pag-empower lang kung sino ang dapat lapitan natin, si Kristo po. Saan ba natin matatagpuan si Kristo? Sa kamay ng lahat ng kaparian. Naintindihan nyo ba yan? Hindi lang sa kamay ni Father Darwin, dahil mga fanatic ang iba eh. Katulad ng kanina, from Hagna, umiiyak yung anak, Father, dadalhin ka namin. Kayo lang. After sa misa ko doon sa bundok,
Bakit pa kayo dumating dito? Wala bang pari sa Hagnay? Ang nangyari sa atin, maliit yung tiwala natin kay Kristo eh. Totoo, hindi. Nandyan si Kristo sa lahat ng pari. Uy. Kahit yung pari ay balasubas ba yung paring iyan, no? When you go to Him, you're not going to Him. You're going to Jesus. You are receiving the sacrament. Naintindihan niyo ba ako? Kung ako lahat, kaya ko ba? Hindi ko kaya. Ang dami ninyo. Ako lang, sa mutag di katubuan eh. So, ang amin, bakit kayo pumaparito? To empower you to go to Christ through the sacraments. Amen? Katulad ng pumupunta kami dun sa Diocese of Butuan. Si Ate Janet, meron siyang anak na doktor. 6 na buwan. Nahihirapan siya dahil ang sakit ng kanyang kamay. Mabuti na lang dun sa saan yun? Sa Bayugan ba yun? Yung mga pari doon, yung mga pari na assigned sa parokya, while nagtutalk yung team natin, umuupo sila sa Sacrament of Confession. So, yung doktor niyang anak ay binigyan siya ng maraming gamot. Pero sabi niya, hindi pa rin gumagaling yung karamdaman niya sa kamay. So, nangyari mga kapatid, nag-attend lang siya sa talk. And then, while listening to the series of talks, she is empowered to receive Christ through the sacrament. Pumupunta siya sa pare, nangungumpisal. Na-amaze siya. Dahil yung 6 na buwan na niyang pagdurusa sa kanyang karamdaman, Jesus granted her request. She is completely healed. Amen? Bakit po? Kapag madadagan na yung paniniwala ninyo sa sakramento, doon nagsimula ang pagkagaling natin. Kung nag-focus lang kayo sa isang tao, yan, si Father Darwin lang, no, pupuntahan ko talaga yan. No, doon ako mangungumpisal. Siya lang ang magpa-deliverance sa akin. Dahil makapangyarihan yung kanyang kamay. Oy, hindi yan maganda. No? All priests are healers. So, kung aangkinin ko yung kapangyarihan na iyan, uy, lalaki yung ulo ko. Magtatayo na ako ng panatik ko na grupo at mag-claim na ako, I am the appointed Son of God. O niya, sasabihin ko sa inyo, tatawagin nyo na ako na Senior Aguila, ha? Dahil, maging fanatic ko yun ng mga tao dahil mag-focus na sa isang tao. Tingnan nyo si Juan. Yung mga tao ay pumupunta sa kanya. Ikaw na ba ang hinihintay namin? Mapagkumbaba si San Juan bautismo? Magbubunyag? Anong sabi niya? Merong pang mas makapangyarihan sa akin. Hindi ka nga ako karapat-dapat na mag-antay sa kanyang sandalyas. Di ba? So, kapag lalapit kayo, kahit sinong pari, tatanggapin ninyo yung sakramento, yan. Makapangyarihan pa yan ni Father Darwin. Amen? Tinatanggap ninyo si Kristo. So, ngayon, simula ngayon, you should go to the sacrament. Sa mga wala pang kasal ngayon, 20 years na, 10 years na, magpakasal na kayo. Sa matagal na panahon, hindi nyo tinatanggap si Kristo. Yan, pwede ba kami mang-communion, Father? Wala kaming kasal. Civil lang kami, nag-live-in lang kami. Pwede kayo mag-communion. But it is spiritual communion. Okay? Pwede ba mang-communion yung mga civil wed? Or nag-live-in lang? Pwede. Anong klaseng communion? Spiritual
communion prayer ang ipagdasalan nyo. You receive spiritually. I-search nyo yan ha. Spiritual communion prayer sa mga hindi pa kasal. Huwag kayong mangumunyon sacramentally. Okay? Dalawang paraan paano tayo mag-receive ng communion. Una, spiritual communion. Hindi pa ako nararapat ngayon, Lord, I will receive you spiritually. Okay? Pero sacramental communion, wag muna. Magpakasal ka muna. Okay? Naintindihan ba? Oh, maliwanag ba? Uy. Maliwanag na maliwanag, no? Yan ang explanation ng simbahan. Kung hindi ka pakasal, you should receive Jesus spiritually. You should pray the spiritual communion. Not sacramental communion. Huwag kang tatanggap ng katawan ni Kristo sacramentally. Receive Him spiritually. Ay, ang ganda ng ang ganda ng prayer ng spiritual communion. Ito ang babasahin ko ha. Yung spiritual communion prayer. Ang ganda ng prayer. Parang mahina yung signal dito. I-search nyo lang sa nandyan yan sa Google. I-Google lang ninyo. Spiritual Communion Prayer sa mga hindi pa kasal. Mahina yung signal ko dito. And then, tinuturuan namin kayo to do the deliverance to your house after receiving the sacrament of confession. Kanina, pumupunta ako sa bahay ng isang albularyo for 40 years. Ang daming pinagaling niya. Umabot na siya sa ibang lugar sa bansa natin. At nung binuhos na niya yung oil galing sa ng efficacent, yung oil ng mga albularyo, maraming mga bato na mga kahoy, mga bato na nasa loob, at binubuhos niya. After tinapon niya, doon, grabe na, nanghihina na siya, namimigat na yung katawan niya. Hindi niya ma-describe yung karamdaman niya nung kanya nagplano na siya na mag-surrender. Just imagine, before siya pumupunta dito, dahil naiwan nila yung rapa na yon na may lana, na may maraming mga nasa loob. At alam nyo ba na may orasyon siya bawat sakit? O kung merong kulam, kinukulam, may orasyon siya na Latin na hindi niya naintindihan. Meron naman tayong Latin prayer, meron tayong Latin mass, pero naintindihan naman natin dahil may translation. Na ito ang Latin, sa kabila ay English translation or Tagalog translation sa Latin prayer o sa Latin mass natin. Amen? Sa kanila wala. Hindi nila alam anong kahulugan ng Latin nila. Lahat, no? Kung sa merong mga poisonous na mga ahas, nakagat ka ng ahas, meron din siyang orasyon, no? Ang daming mga tao pupunta sa parokyano ko lang, ini-interview ko kanina. Alam nyo, pag-decide nila na i-surrender dahil meron din siyang mga altar, meron din siyang mga santo, nakala niya na kapangyarihan galing sa Diyos yun. At lagi din siyang sisimba, meron din siyang prayer na 3 Apostles' Creed 3 times, ipagdasal niya yan 3 times. Very Catholic yung prayer niya. So, akala niya, sa Diyos talaga yon. So, yung devotion niya ay sa Diyos. Yung mga devotion niya sa mga santo sa Diyos. Pero yung occult prayer na natin, yun po, ang hindi sa Diyos. At every time mag-pray siya, yung Latin prayer na ang sasabihin niya. At nung nag-decide silang dalawa ng misis niya na i-surrender na, alam nyo, wala silang tulog for 5 days. Sabi ni tatay. 77 years old na po siya. So, nag-request siya niya, parokyano ko din, pinupuntahan ko kanina. Pagpunta ko doon, sa bahay nila,
Father, itong apat na haligi, may padugo yan. No? At nung na-deliverance natin yung bahay, dineliverance ko din siya, at nag-renounce siya, alam nyo, lumalabas yung mga pawis sa kanyang katawan. Sabi niya, Father, kanina wala ito. Hindi naman ako nag-exercise. Nakaupo lang ako while nagdadasal ka ng prayer ng simbahan. Father, hindi lang gumaan yung pakiramdam ko. Father, nawala lahat yung mga karamdaman ko. Sa Bisaya pa, wa lang mo arang, perting aranga. No? Na grabe yung kanyang kaligayahan. Nawala lahat. At sinabihan ko siya, Tay, when you promote the gift of healing of Christ, just promote His priesthood. Dahil yung pagkapari ng mga pari, they are in persona Christe. Sa paglapit nyo sa mga pari, nilapitan ninyo ang ating Panginoong Heso Kristo. At kahapon, sabi niya, isiwalatin nyo ang tunay na pagsisisi sa ating kasalanan. So, connected siya sa Sacrament of Confession. So, magtatawag kami ng additional na pari ngayong hapon. Tatawag din ako after sa blessing sa mga sacramentals ninyo. At huwag kayong maglala, i-deliverance kayo lahat. At itatawagin yung mga pangalan ninyo. At maghintay kayo kung i-recommend kayo na pupunta dito for deliverance sa akin. Dahil kapag ma-diagnose ng mga kasamahan natin na yung karamdaman mo ay hindi natural, na i-recommend kayo dito sa atin. Kapag karamdaman mo ay natural, you should go to your doctors. Hindi naman tayo mga fanatic dito. Malinaw ba yan? Okay? Nakapunta kami sa lugar ni Father Pio. Padre Pio. Saint Padre Pio. Alam nyo, yung shrine niya, kalapit ang shrine niya ay malaking hospital. Na? Dahil totoo naman na may natural na sakit. Anong gawin nyo? Listen to the words of your doctor. O kapag hindi ka naman pagalingin ng Diyos, alam nyo, meron kang malaking bagong ministry na pinakamataas na ministry. Ano ba yung ministry na iyan? Ministry of suffering. Jesus is calling you to suffer like His Son because we are saved not by the healing of Jesus, not by the preaching of Jesus, but we are saved by the suffering of Jesus. Amen? Pagalingin ka ng Diyos or hindi, ang importante, I am embracing my own cross, Lord. No cross without Christ. No Christ without cross. Amen? Ulitin nyo. No Christ without cross. No cross. Embrace our cross. Don't throw your cross. Embrace your cross. Yung saan man ito pag-embrace at ito cross? Every day. Ano sa ito? Every day. Daily, weekly. Daily. Amen? Lord, thank you for my pain. Thank you for my problems. Thank you. You are grateful despite of all trials nga niabot dumating sa ating buhay. Amen? Don't blame God. Don't blame the world. Don't blame others. Just proclaim the beauty of suffering. That's a reason why Jesus undergoes everything. Joyful mystery. After joyful mystery, sorrowful. After sorrowful, glorious. Amen? And it is a cycle. No? That's the life. The cycle of life. Malipayon ka karon. Nabitay kantas Bisaya. Ang kinabuhi makalibog. Usahay katawa, usahay luha. Ngano man kaha. Ano sa to?
Ang kinabuhi makalibog, usahay katawa, usahay luha. Ngano man kaha. Wa dito bag. The life is a mystery. Ano ang buhay? Life is a mystery. Life is not a problem to be solved. It is a mystery to believe in. Ano ang buhay? Misteryo. Ano ang buhay? Dili Mr. Ong. Hindi din Mr. Lim. Mr. You. Insik pala itong buhay natin. Misteryo, hindi maintindihan. Huwag mong intindihin. Huwag mong pilitin that you can understand everything. Because life is Mr. You. Not Mr. Oy. But Mr. You. Amen? Bakit ba ako ang nagkasakit? It is a mystery. And then you are now you are embracing now the highest ministry. The ministry of offer your suffering to Jesus. My offering is my suffering. My suffering is my offering. Offer your pain. No pain, no gain. Kung merong sorrowful mystery si Kristo, huwag kang malungkot. Meron ding glorious mystery ang buhay ni Kristo. Yan po ang buhay natin. Kung merong low tide, puro ba low tide ang dagat? Hindi. Kung low tide yung buhay mo ngayon, Lord, low tide, hunas kaayo. Huwag ka mawala ng pag-asa. Then after low tide, there is high tide of faith, high tide of hope, high tide of love. Amen? Anong gawin natin ngayon? Just offer everything to Him. Dagdagan natin ang tiwala natin sa Kanya. Lalong-lalo na ang tiwala natin sa ating simbahan. Anong sabi ni Kristo sa atin? Kung nakikinig kayo sa simbahan, nakikinig kayo sa akin. Kapag hindi kayo nakikinig sa simbahan, hindi kayo nakikinig sa akin at hindi din kayo nakikinig sa nagpadala sa akin, ang Diyos na Ama. So, yung dapat natin gawin, dagdagan natin ang pakikinig sa ating simbahan. Kaya nga, ang tinuturo namin sa inyo kanina, it is all about the teachings of the church. Dahil wala namang kaming teaching eh. Maganda yung si Father Darwin, dahil maganda yung teaching niya. Wala naman akong ground zero po si Father Darwin. Yung kaalaman ko ay wala. Kapag ituturo natin ang aral ng simbahan, dadami ang mamulat sa katotohanan. Amen? Dahil ang simbahan ang suhay at haligi ng katotohanan. Anong simbahan? The pillar and the foundation of truth. Unang Timoteo chapter 3 verse 15. So anong gagawin ko bilang pari? Makikinig lang ako sa simbahan. At yung napakinggan ko ay tinuturo ko sa inyo. Amen? Hindi po yan akin. Wala po akong pagmamayari. Yung pagmamayari ko, yung kasalanan ko lang. No? Yan lang. Walang tayong dapat ipagmalaki sa mundong ito. No? Dahil lahat na nasa atin ay hindi atin. Kahit yung buhay natin. Sa'yo ba yan? Di ba? Kita'y magbuot usang oras sa tamatog. Tayo ang mag-decide anong oras tayo matutulog. Pero hindi tayo ang mag-decide anong oras tayo gigising. Totoo, hindi. Buti nga nakagising pa tayo ngayon. Thank you, Lord. Nakagising pa ako ngayon. No? Nakapunta pa kayo. Amen. No? Natutuwa ba kayo ngayon? So I hope you will share what you have learned throughout
the whole morning. In the Catechism of the Catholic Church, and then the Catechism and experiences of our deliverance ministers. I hope you are empowered. And by empowering you, you will empower your family circle. Just your family circle. Okay? Unahin natin yung family circle natin. Amen? Just share it. No? Just Bluetooth it. Amen? And by sharing it, we glorify Jesus. That's the reason why after our prayer, glory to the Father, glory to the Son, glory to the Holy Spirit. It is for His glory, not for the glory of Father Darwin, not for the glory of someone else, but glory to God, glory to the Son, and glory to the Holy Spirit. Amen? So, I hope na nakikinig kayo kanina. Sa mga hindi nakarating alas 8, balik kayo bukas or sa Sunday. Dahil every Thursday to Sunday po, bukas yung ating office. Kung walang malaking schedule sa parokya, walang malaking activity sa parokya natin. So, mag-fulfill yung parokya natin. At ngayon din ay nakikiusap din ako kung may mga grasya kayo, pwede kayo mag-share sa ministry. Dahil yung team natin, lalo-lalo na mga deliverance ministers, buong buhay nila ay inaalay nila sa ministry. Amen? At kung wala din kayong pera, ipagdasal nyo lang kami. Na maganda yung aming healthy kami, lahat, in order to offer our lives to the ministry of Jesus Christ. Amen? At kung may palayan din kayo, pwede kayo magdadala dito ng 1 kilong bigas, no? Pasensya na kayo sa lugar natin, hindi natin ma-develop dahil hindi po ito atin. At binigyan tayo ng Diyos ng 1 hektarya for permanent office of healing and exorcism office. Dun sa Durul Balilihan po. Ongoing po ang construction natin. Okay? So, may chapel. Magtayo din tayo ng dormitory for those people na walang matulugan. No, maraming mga tao na kinukulam, binabarang, i-series po yan. Hindi yan matanggal ng isang beses lang. Pero yung pamilya kung magkaisa, madali lang. Magkaisa silang lalapit sa sakramento. Magkaisa silang magdasal. Magkaisa sila ang... Dahil ang dami nating mga occultism eh. Kahapon, may 2 anak, isang albularyo, pumupunta dito. Hindi ko alam kung bumabalik pa sila ngayon dahil sinisiris natin siya. Yung nanay ay albularyo. Ang nanay nag-react. Ang 2 anak niya nag-react din. Kahapon, yung mga taong pumupunta kahapon, natatakot sila. May sumisigaw dito, may sumisigaw diyan, may sumisigaw sa labas. Yung mga tao, ano ba itong lugar na to? Natatakot na kami. Nung tinatawag na nilang pangalan, hindi na tumatayo. Baka ako nang susunod. Huwag kayong matakot. Bakit ba sisigaw yung mga demonyo? Bakit ba sumisigaw sila? Dahil dubli na ang takot ng demonyo. Hindi sila makatago sa prayer ng simbahan na tinuturo namin sa inyo kaninang umaga. Matatakot pa ba kayo? Sabi ng mga deliverance ministers namin, nawala na yung mga tao. No? Yung mga poses na lang ang nanditira. Buti pa ang mga poses. Kahapon, isa sa mga poses, yung anak niya, yung babae, buntis po. May dinadalang tao. Sabi niya, ang sakit ng sa likod, sakit ang tiyan ko, sakit ng ulo ko. Umuwi na tayo. Bakit ba tayo nandito? Sabi niya, uwi na tayo. Ini-exercise ko dito dahil nawala na siya sa kanyang sarili. Dito lang siya nalilito kahit ano na lang ang sinasabi niya. Alam nyo,
sinabihan ko yung mag-ama. Ang asawa niya, El Bulario, from Alicia, Bohol. Sige, may solemn renouncement po. Nandito po tayo, dito po akong mag-exercise ngayon. So, makikinig lang kayo ha. Huwag kayong matakot. Sisigaw sila dito. Nandito si Kristo dyan eh. Shh. Uy, matatakutin ba kayo? Puno ba kayo ng takot? Liwat kayo ng demonyo. Demonyo ay puno ng takot. Ang nangyari mga kapatid, natatakot yon dito. Hindi na siya papasok. Uwi na tayo. After solemn renouncement sa mag-ina, sa mga magulang, in the name of Jesus, I recant all my occultism, all my superstitious belief. After renouncement, alam nyo, lahat ng sakit ng kanilang anak, yung sakit ng ulo, hindi niya maintindihan, walang findings, sakit ng tiyan, sakit ng likod, completely nawala. At tinanong ko yung dalagita, 18 years old, Day, ikaw ba yung nagsasabi na uuwi na tayo? Umuwi na tayo, Nay? Umuwi na tayo, Tay? Bakit ba tayo nandito? Father, wala akong sinabi So, ikaw nagsabi nun eh. Narinig namin, sabi ng manggulang, narinig namin anak. Sinabi mo, wala akong sinabi. No? Dahil walking possess siya. Okay? Kahapon, 6 po yung, mga 6 or 7, yung walking possess. Kahapon po. Hindi ko alam ngayon. Ilan. Pero wag kayong matakot. Si Kristo, publicly nagpalayas ng demonyo. Totoo, hindi. Sinabihan ni Kristo, keep quiet. Dahil maingay yung mga demonyo eh. Ano yung demonyo? Maingay. Tanungin mo yung katabi mo, maingay ka ba? Anong sabi ni Kristo sa mga maingay? No? Keep quiet. Tumahimik ka. No? Because silence, Jesus will give us message in silence. Amen? Upang tayo ay maging matatag. So, I hope you will love a solitary place. Kung hindi nyo muna naintindihan yung sarili mo, marami na ng problema dumadating sa iyo. Go to a solitary place. And solitary place is the Blessed Sacrament. Nandun po siya. At na-amaze ang buong pamilya. Just imagine, a mere renouncement, a solemn renouncement of the parents brings complete healing to different illnesses of her daughter. Natutuwa ba kayo? At tinuturo na namin sa inyo yung prayer book ng simbahan. So anong gawin ninyo? Go to the sacrament, renounce everything, and then you can do deliverance to your houses, to your property. Kaya hindi ko naman kaya ako lahat. Pag-deliverance bawat isa sa inyo, i-deliverance ko yung bahay ninyo. Hindi ko kaya. No? Anong ginagawa namin? To empower you. You are anointed by Jesus. Amen? When you are anointed by Jesus. When? When you receive the sacrament of baptism, when you receive the sacrament of confirmation, you are anointed by God through the Holy Spirit. Amen? Ano nangyari sa atin? Na-contaminate tayo eh. Marami tayong mga superstitious belief, yung may lucky charm po ito, Father. No. Pangpaswerte po, Father. No. Meron akong mga pangpaswerte sa bahay namin, Father. During blessing, Father, ay tinatapon ko yung mga barya, Father. Dahil, yan po ang paniniwala namin, Father. No? Hindi po yan. Hindi nagtuturo ang simbahan ng swerte. Ang tinuturo ng simbahan, blessing and graces. Ano ang blessing ng simbahan? Anong tinuturo ng simbahan? Blessing and graces. Hindi po paswerte. No?
Hindi sasabihin mo kapag merong exam yung anak mo, good luck. Hindi po yun maganda. Anong gagawin ninyo? Sasabihin nyo, God bless. Uy. Sipirtihin ka sana, good luck. Mali po yun. Anong gagawin natin? Anong sasabihin natin? God bless. Ang Diyos nawa ay mag-bless sa'yo. Sa ngalan naman, yung mga anak ninyo, kapag lalakad sila kahit saan, papunta sa eskwelahan, i-bless ninyo sila. Mga apo, puta kayo dito. I-bless ko kayo in the name of the Father. Grabe yung tatay. Mga tatay nandito, i-bless ninyo yung mga anak ninyo. Don't curse them. Don't curse them. Don't curse them. Bless them. And they will be full of blessing. Huwag niyong murahin yung mga anak ninyo. Huwag niyong murahin yung tatay ninyo. Bless them. Kung hindi niyo nagustuhan si tatay, hindi niyo nagustuhan si nanay, bless them. Pray for them. Bless them. Use the holy oil in blessing them. So, Tagalog ng matug na tapadong, before matulog, bless each other. So, ang ganda, no? Yung asawa nag-bless ng kanyang husband, yung husband nag-bless din sa kanyang wife. Wow. There is peace. There is healing. At kinukurse yung anak mo. Kinukurse mo yung... Alam nyo, may from Chicago, pumupunta sa akin. Sabi niya, Father, ang sakit ang likod ko, 1 taon na ito. Nag-MRI na ako, Father. Walang findings. Ang sakit ng likod ko. Nandun sila si Father Ben Traso, nakakita. Nandun din si Father Alex Cola. Yung sa Banawa. Father, ang sakit. Walang findings. Anong nangyari sa pamilya mo? Father, ang gulo. Kinukurse ko yung sariling anak ko. Sabi ko sa kanya, I see. Patawarin mo sila. Purify your heart by forgiving them. Ano man yung kasalanan ng anak mo, forgive and love them. Alam nyo, matapos na siya ng umpisal, pero grabe pa yung puot niya sa puso niya. Dineliverance natin, sinabihan ko si Father Ben Traso, Paris Priest sa Two Hearts, Alliance of Two Hearts, sa Banawa, Cebu. Father, paintulot mo ba na lalagyan ko ng holy and exercise all ang likod niya? At binibreak ko yung curse, yung prayer of deliverance. Alam nyo, matapos man-deliverance, sabi niya, Father, hindi na ako maayos na yung pagkalakad ko. Father, I am healed. Grabe, no? The power of forgiveness. The power of mercy and loving each other. Amen? Sabi niya, pupunta ako sa Bohol, Father, dun sa office mo. Wag na. Go to the sacrament. Receive Jesus. Jesus is the one who heals you, not me. Natutuwa ba kayo? Yung mga sakit sa tuhod nyo, posible puso natin. Ang daming puot sa puso natin. Amen? Patawarin nyo yan, yung mga kontra nyo sa politika. Patawarin nyo na yan, yung mga leader nyo na hindi kayo nashiran sa ulan-ulan. Patawarin nyo na yan. Ang pagpatawad at ang pagpakita ng awa sa bawat isa, ang makabenepisyo ay ikaw. Spiritual benefits tayo po. Kaya nga si Kristo, sabi niya, love one another, forgive all the faults of your brothers and sisters. And then we embrace authentic freedom. Dahil nabibilanggo po tayo sa puot. Nabibilanggo tayo sa mataas na panahon. Mataas na taon. Ilang taon na? Grabe yung puot mo. Sinasagot naman ako, mga mutaon na, Father. Ano? Mutaon na. Mutaon ka na. So,
Yan mga kapatid, no? Let us clean our heart. Very powerful yan. Patawarin nyo yung mga kapitbahay ninyo na yung mga kasi nga ng muhon, yung mga muhon ba, no? Lumalakad yung mga muhon, patawarin nyo na sila, no? Pabayaan, no? Pabayaan nyo na maglakad yung mga muhon, no? Dito yung, no? Bakit pa umaabot dito? Forgive them. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? So, I hope, you will, kung wala man tayong mapanin na ang mabigay lang namin sa inyo ay deliverance. And then go to your priest. Dahil punong-puno yung schedule ng mga pari ngayon. Naintindihan ba niyo ako? Dahil mag-exercise lang ako ngayon sa mga kinukulam, binabarang. And then, anong gawin ninyo yung mga possess na ni-recommend ng mga deliverance ministers sa akin. Kung anong gawin ninyo, dahil ang mga pari naman ay makabigay ng sacrament, go to the sacrament, and then, i-deliverance ninyo ang bahay ninyo. Alam nyo, kapag makikinig kayo sa simbahan, ang ganda ng pamilya natin. There is healing. Amen? It is more than a family tree, healing. Because the power of the sacrament is greater than any processing. Because it is grace. We need grace. Kahit ang ganda pa ng plano mo, without grace, it is nothing. Uy. Saan ba natin makakuha yung grasya? Sa sakramento. Naintindihan ba niyo ako? So, saan ba natin makukuha ang sakramento? Sa lahat ng pari. Alam nyo, pagpunta ko sa Hinatilan, yung pari doon, humihingi ng tawad sa akin, Father, sorry. Dahil akala ko, katulad ka na ibang pari maghihilo. Yung mga noon ninyo, nihipuin ko, matutumba kayo. No, naawa ko dyan, Father. Dahil sa pagtumba nila, nandun sila sa simento, panunghuton dyan sila ron, no. Auban, magkirig-kirig. It is not the way of Jesus, Father. Jesus is the only way. Jesus is the only truth, the only life. Ano ang pinopromote ko, Father, is going to the sacrament, going to the priest. Akala ko, Father, solo mo yan. Kasali pala kami. Yes. Tulungan niyo po kami, Father. Tulungan niyo po kami, Father. Amen? So, yung mga may sakit na unwent ba ni Father Il kanina? Wala. Siguro na piki na yung ang oras. Pero mamaya, nalabas ako, mga 4 siguro, yung mga may karamdaman talaga mag-anointing of the sick lang ako sa inyo. Mag-exercise ako, and then may bigay namin sa inyo is anointing of the sick, anointing of senses din, mag-anointing of senses ako sa inyo. At maghintay ako sa inyo kung i-recommend kayo sa mga deliverance ministers ko. Kapag hindi kayo ma-recommend, continue praying the prayer of the church. Okay? And continue receiving the sacrament of Jesus in the hands of the priest. Naintindihan ba ako? Okay? Huwag kayong magtampo, please. No? Hindi yan makatulong sa atin. No? Dagdagan natin yung ating paniniwala ni Kristo sa kanyang kaparian. Huwag na kayong mag-doubt. Huwag na kayong magduda pa. Mismo nga si Kristo, binibigay niya yung susi kay Pedro. Sabi niya, kukunin ko ulit yung susi, Pedro. Dahil, idininay mo ako 3 times. Walang hiya ka. Kunin ko na yung susi. Ibibigay ko lang ni John. Si John ay nandun sa aking harapan. Nag-sacrifice din kasama ko. Ikaw, Pedro, ikaw pa yung binigyan ko ng susi. Tumatakbo ka pa. Pero, hindi niya
binawi yung susi. Di ba? Grabe yung trust ni Kristo sa kay Pedro. Sana, ganun din yung tiwala natin ni Pedro. Ganun din tiwala natin ni Kristo. Kagaya ni Kristo yung tiwala natin sa lahat ng kanyang kaparian. Increase your faith, increase your trust to all the priests. Yung misa ni Padre Pio at misa yung pari na walang klaro, equivalent lang po yan. Yung sanctity ng misa ay parihas lang po. Pantay na pantay. Hindi lamang si Padre Pio. Dahil ang misa niya ay hindi misa ni Padre Pio, misa ni Kristo. Ang misa ng pari na lasinggo, babaero, no? Misa din yun ni Kristo. Amen? Effective din yun. Hindi dahil sa pare. Bakit effective ang lahat ng misa? Hindi dahil sa pare, dahil kay Kristo. Amen? Bigyan natin ng papuri si Kristo, ang ating may kapal. At dahil sa katikisim natin, ang dami ng mga pastor, ang dami ng iba't ibang sekta, bumalik sa simbahan. Amen? Wow. Patuloy lang tayo magsiwalat sa katotohanan. Wala na akong dala na bigas, no? Wala din akong dalang sardinas, no? Para kukunin ko kayo sa simbahan. Wala ako. Ang dala ko lang ay katotohanan. Amen? Ikaw at ako ay may opinion. Totoo, hindi? Pero ang Diyos ay walang opinion. Ang Diyos ay katotohanan po. Kamatuuran. Amen? So, mag-bless ako sa mga sacramentals ninyo, ha? At sana, dagdagan nyo yung kaalaman all about sacramentals para hindi tayo maging fanatiko. Okay? Diyan lang kayo sa inyong upuan, ha? I-open lang ninyo yung tubig ninyo. Unahin natin yung salt ninyo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The blessing of salt. You creature of salt, I purge of evil by the living God, by the true God, and by the holy God. By the God who ordered you through Lysaeus the prophet to be cast into water to cure its untruthfulness. Be thou purified salt, for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, may pantasam and wickedness, and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead in the world by fire. Amen. Almighty blessing God, humbly we implore your boundless mercy, that you would deign of goodness to bless and sanctify this creature of salt, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness, and assault from evil spirit, through Christ our Lord. The blessing of water. Lahat ng salt ninyo ay holy and exorcised salt. Hindi lang holy salt, but holy and exorcised salt. Because of Christ, not because of Father Darwin. Because of His church. Because of Jesus Christ. Nandyan yan sa ritual, ha? Hindi yan gawa ni Father Darwin yung ritual. It is made by the church. The pillar and the foundation of truth. Anong simbahan? The pillar and the foundation of truth. The blessing of water. You creature water, I purge of evil in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son and Lord, in the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to braces against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him together with his fallen angels, by the power of the selfsame Jesus Christ, O Lord, who shall come to judge the living and the dead in the world by fire. Almighty, O God of man's salvation, does dispense wondrous mysteries with efficacious sign of water. Hearken to prayer, pouring forth your benediction upon this element, which we consecrate with manifold purifications. Let us creatures serve you in expelling demons and curing diseases whatsoever. It sprinkles the homes of the faithful, be it cleansed and delivered from harm.
Recharge from his enjoying spirit of goodness, an air of tranquility, freed from painful and needless snares, by the sprinkling of this water, may everything opposed to the safety and repose of them that dwell therein be banished, so that they may possess the well-being they seek, in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ our Lord. May the salt and water be mixed together, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. Haluan nyo ng kaunting salt yung tubig ninyo. May salt dito. May salt dito. May salt dito. Kaunti lang ha. Kaunting salt lang. The Lord be with you, author of invincible strength, and King of unconquerable empire, ever the glorious triumphant one, who restrained the force of the adversary, who overcome the fierceness of the devouring enemy, who valiantly put down hostile influences. Prostrate and fearsome we beseech you, Lord, consider kindly this creature of salt and water. Make it honored and sanctify it with the dew of your sweetness. Wherever it is sprinkled in your name, may devil's infection cease, venomous terror driven afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us, as we implore your mercy through our Lord Jesus Christ, our Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Lahat ng yung tubig ay holy and exercise water. Yung mga tubig natin sa parokya, holy water lang. Not exercise. Pero ngayon, yung tubig ninyo, holy and exercise water. Lahat ng pari sa buong mundo pwede mag-bless ng holy and exercise water. Kapag gagamitin nila yung ritual ng simbahan. Mga pari na, okay. Wow, blessed na. So, blessed na yung tubig. Totoo, blessed na yung tubig. Pero not exercise. Okay? Yung tubig ninyo, holy and exercise water. Isunod natin ni bless ang oil ninyo. It should be olive oil, ha? Hindi yung BB oil. Huwag nyong isali yung efficacent pang ninyo, pang haplas. Oo. Hindi naman yan sacramentals. Huwag nyo lang i-open yung oil, ha? Ang prayer na ang nag-bless sa kanya. Okay? Kahit hindi matamaan ng holy and exercise water, blessed na po yan dahil sa prayer ng simbahan. The blessing of oil or help is in the name of the Lord who made heaven and earth. God's creature oil, I cast out the demon from you, beget the Father Almighty, who made heaven and earth and sea and all that they contain. Let the His power, the devil's legions, and all Satan's attacks and machinations be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, our Lord, in the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as in the love of the same Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge both the living and the dead and the world by fire. Lord God Almighty, before whom the host of angels stand in awe, and also the service of acknowledgement, please you to guard for to bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives, you ordain it when things sick, so that when the made well, you give thanks to you, the living and true God. God, we pray that those who use this oil, which are blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy. Let it be a means of averting any kind of visitation from man, made in your image, and redeemed by precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of ancient serpent, through Christ our Lord. Ang inyong oil ay holy and exercise oil. Kung makikita ninyo ang actual exorcism natin kahapon, kapag mag-exercise ako ngayon, relax lang kayo while nakikinig kayo doon. No? Sisigaw sila. Relax lang. Amen? Huwag kayong matakot. No? Yung mga tao hindi na tumayo. Ikaw na sunod. Natatakot. Huwag kayong matakot. Kapag marinig ninyo, just relax. Okay? Yan ang nangyari panahon. Kung nandun kayo sa panahon ni Kristo, ito talaga yung panahon ni Kristo. Nakikita ng mga tao, sumisigaw yung mga demonyo. So ngayon, sisigaw yung mga demonyo na papasok dito, ha? Huwag kayong matakot.
Amen? Sabi ni Kristo, do not be afraid. Marinig ninyo, hindi ko pakita sa inyo dahil hindi ko alam na maraming mga tao na hindi pa nag-renounce sa kanilang occult. So mag-rejoin din yung demonyo sa kanya. So dun kami sa loob. I-seal ko yung loob. So makita ninyo na normal lang pumasok doon at sisigaw na. No? Grabe na yung pagsigaw. At huwag kayong matakot ha. At kung may mag-react din sa inyo ngayon dito, huwag niyong mag-videohan. Okay? Bawal mag-video. Okay? Yung live natin ay makat na yan. Ngayon lang nagtutalk ako. Nag-blessing, nag-live tayo. Okay? Huwag kayong mag-video dahil masisira yung cellphone ninyo. Pero mayroong nag-video, nagtago, pa-video, patago. No? Bagong cellphone niya. Nasira, Father. Nasira yung cellphone ko. Bakit nasira? No? Binibidyoan ko yung nag-react kanina. Sira ka talaga. No? Sinabihan ka ng huwag mag-video dahil hindi na-steal yung cellphone mo. No? Sisirain talaga yung cellphone. Sa bago itong cellphone ko, Father. No? Sige, bilhin na ka ng bago. At balik ka dito at mag-video ka na uli. Mag-video ka uli. So, yung oil ninyo, holy and exercise oil. Okay, natutuwa ba kayo ngayon? Kahapon, yung unang ina-exercise ko, pinahiran namin ng holy and exercise oil. Sabi niya, ang sakit, ang init. So, gamitin nyo yung holy and exercise oil lagi. Hindi lang matorture yung demonyo, lalabas sila at lalayas. At ang daming magandang maranasan ninyo sa inyong pamilya. Nung una ay mainit yung ulo ninyo, hindi na. Natutuwa ba kayo? So, gamitin nyo yung sacramentals, and sacramentals are doorways to the sacraments. The sacraments are the source of grace. Amen? Ang grasya lang ang babago sa iyo at sa akin. Hindi ikaw. Ang grasya. Saan nakuha ang grasya? Sa sakramento. Sino ang makapagbigay ng sakramento? Lahat ng... meron bang pari sa parokya ninyo? Lapitan ninyo. Ibigin nyo yung pari. No? So, alagaan nyo yung mga pari. Dahil sila lang ang makapagbigay sa inyo kay Kristo. Amen? No? Napasalamatan niyo yung mga pari ninyo, please. At kumustahin niyo din yung mga pari. Lagi lang kayo naglibak sa pari ninyo. Hindi makatulong yun. So, puntahan yung pari, pasalamat niyo sa pari ninyo. Okay? And then, para ma-inspire din sila to give you the sacrament. Okay? Dublihin nyo yung pag-alaga ng pari. Dublihin nyo yung pagrespeto nyo sa ating mga kaparian. And then, dubli din ang kanilang tuwa, ang kanilang sigla sa pagbigay ninyo ni Kristo. Amen? Ang daming mga pari nakikinig ngayon, no? Sabi nila, Father, we are inspired by the truth of the gospel. Amen? Ngayong sunod na linggo, mga 19 to 25, kasama ko yung mga pari sa Diocese of Dipolog. Ako po yung retreat master nila. Just imagine, retreat master, no? 8 years pa akong pari. Bakit ako ba? No? Yung mga matanda na pari, magbigay ng retreat. Retreat, hindi recollection. Yung recollection, isang araw lang. Yung buong umaga lang. Yung retreat, sasamahan mo yung lahat ng pari sa buong diocese. First time ko po yan. Ipagdasal niyo po ako. Dahil they are inspired. Not only the people of God are inspired, even the priests, even the bishops. We need to empower all the people of God, including the bishops, including the priests. Amen. Natutuwa ba kayo? Sa sunod na araw, mga pari na bibigyan ko ng talk. Sino ba ako? Because Jesus, this is a vocation.
Sabi ni Jeremiah, Lord, bakit ako? Batang-bata pa ako, Lord, no? Yung mga matanda na lang, wag ako. Batang-bata pa ako, Lord. Sabi ni Jeremiah. Ang pinakabatang propeta is si Prophet Jeremiah. Basahin nyo, Jeremiah chapter 1, verse 5 to 9. Sabi ni Jeremiah, wag ako, wag ako, wag ako. At sabi ni Kristo, sa Diyos, wag kang magsalita na bata ka pa. Ako ang bahala sa bibig mo. Ang sasabihin mo ay hindi opinion mo. Ang sasabihin mo ay galing sa akin. Amen. Sabi ni Jeremiah, ikaw na bahala sa bibig ko, Lord. Consecrate my mouth to proclaim your truth. Amen. So ngayon, i-bless ko lahat ng mga sacramentals ninyo, yung incense ninyo, yung rosaries, candles, Benediction cross, Benediction middles, sacred images of the saints, sacred images of God, scapulars, handbook, at lahat ng religious items ninyo. General blessing ang sunod. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ, our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the Church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all the sacramentals in your hands, that we will hence use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, and that through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May the sacramentals mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless and able to harm the afflicted, your priests and people, to whomever these are used in the exercise of the ministry. Wherever this kept, the unclean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm, nor even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ, your Son, be glorified forever. This we humbly ask in the name of Jesus Christ, our Lord. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. So lahat ng mga sacramentals ninyo ay holy and exorcise sacramentals. Kahit hindi na sprinkle ng tubig, yung prayer ng simbahan ay ang rason na naging holy and exorcise sacramentals. Natutuwa ba kayo ngayon? So isusunod ko yung anointing of senses, ha? I-anoint ko lahat ng mga senses ninyo. Yung anointing of senses is consecration of our senses. Consecration of ourselves. By consecrating ourselves, we consecrate others. And by consecrating others, we consecrate the world. Amen? So, let us consecrate your senses by using the prayer of the church. Okay? Gamitin niyo yung holy and exorcised water or oil. Okay? So, kindly bow down your head. At ipunas ninyo yung oil sa karamdaman ninyo. Okay? And then, sa pag-uwi ninyo, pwede niyo gamitin ang prayer ng simbahan sa pag-deliverance sa inyong bahay. Okay? Huwag yung bahay ng kapitbahay ninyo, ha? No? Turuan niyo yung kapitbahay ninyo to receive the sacrament. So, kindly bow down your head and close your eyes. And let us observe silence. Kalimutan muna natin yung mga bagay na nakadisturb sa atin, yung mga tao na nakadisturb sa atin. Let us keep silence. Embrace the silence and the presence of God.
and preparing ourselves in consecrating ourselves to Him. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, you do, I implore, O Holy Lord, Father Almighty, Eternal God, help your servants who wander in uncertainty and doubt to the night of this world, that they will be shown the way of truth in the knowledge of you. Open unto them the eyes of the heart, the better to acknowledge you as the one God, the Father in the Son in the Father, together with the Holy Spirit, and may they deserve to enjoy the fruit of this covenant, now and forever, through Christ our Lord. I sign you in the forehead that you may accept the cross of the Lord. Yung noon ninyo, mag-sign of the cross kayo with great devotion. I consecrate your ears that you may hearken the divine precepts. Mag-sign of the cross kayo using the holy oil sa mga tainga ninyo. I consecrate your eyes that you may see the grandeur of God. Yung mga mata natin, mag-sign of the cross kayo. I consecrate your nostrils that you may perceive the sweet fragrance of Christ, ang ating mga ilong. I consecrate your mouth that you may utter the words of life, yung mga bibig natin. I consecrate your chest that you may believe in God, ang dibdib natin. I consecrate your shoulders that you may take upon the yoke of His service, yung mga balikat ninyo. I consecrate your hands that you may work to glorify His holy name, yung mga kamay natin. I consecrate your feet that you may walk in His ways, ang ating mga paa. I consecrate your whole being in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, that you may have life everlasting, you may live forever and ever. Receive the salt of wisdom. It be unto you a sign of reconciliation unto life everlasting. Kain kayo ng kaunting salt, ha? At ngayon, tatawagin na yung mga pangalan ninyo. And then, sa mga deliverance ministers, kapag may tanong sila, sasagutin ninyo. And then, kung may tanong kayo sa kanila, bibigyan kayo na basta related sa deliverance and sacraments. Makatulong sila sa atin. Si Kristo ay may 12 apostles. Totoo hindi? Si Kristo may 72 disciples. Totoo hindi? So, maniwala kayo kapag lalapit kayo sa mga deliverance ministers natin, ha? Yung prayer na, supplementary prayer na ibibigay sa inyo, it is the prayer of the church. Okay? Magsimula na tayo at magkitay kayo sa turno ninyo, tatawagin yung mga pangalan natin. Okay?